Mga kapatid, ngayong Abril 27 ay itutuloy po natin ang ating pagtanggap sa mga mensahe ng ating Panginoong Diyos. Gaya po ng ipinahayag ng ating Panginoon noong nakaraang linggo na ang itatatak ng sugo ng Panginoon na umaakyat sa sikatan ng araw, ito po ang Espiritu Santo. Mapalad ang mga taong nakatanggap ng tatak sapagkat sila po ay kinikilala ng ating Panginoon na kanyang mga anak sa ating kapanahunan. Kaya sa pagtanggap po natin ng pagpapatuloy na mensahe ng ating Panginoon, ay inaanyayahan ko kayo na makiisa sa pananalangin natin sa Panginoong Diyos. Hingin po natin sa Panginoon ang patuloy na pagbibigay ng kalakasan sa atin, sa mga may karamdaman, sa mga kapatid na nasa Bugayon, maging kay kapatid na Lodigario Canlas. Tayo ay umaasa na hindi tayo bibiguin ng ating Panginoon. Saan man natin isinasagawa ang ating pananambahan sa Panginoon, maging tayo man ay nasa mga liblib na dako o sa mga bahay ng mga kapatid, tayo po ay umaasa sa pangako ng ating Panginoon na kung saan nagkakatipon ang 2 o 3, ibig sabihin ang mga tumanggap ng tatak na kinikilala ng Panginoon na kanyang mga anak sa ating kapanahunan, ang pangako ng ating Panginoon ay naroon siya. Kaya ako'y sumasampalataya, tayong lahat ay sumasampalataya na ang kasama po natin sa ating pagsamba ngayon, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kasama niya ang kanyang mga laksa-laksang mga banal na kasama nating nagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Kaya bago po tayo magpasimula sa ating pagtanggap ng mensahe, tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Panginoon, sumasampalataya po kami at nagpapasalamat po kami sa pag-iingat niyo sa amin, sa patuloy na pagtanggap po namin ng iyong awa, patnubay, ng iyong mga mahahalagang basbas, Panginoon, at maging sa pagpapagaling sa mga may karamdaman. Sa aming pagsamba ngayon, Panginoon, umaasa po kami sa inyong pagbisita, pagdalaw sa amin. Mga daing ng iyong mga anak, iyong pinakikinggan, Panginoon, at ito'y binibigyan niyo po ng kasagutan. Salamat po ng marami, Panginoon, nakikilala po namin ang mga taong tumatanggap ng iyong banal na Espiritu, sapagkat ang pangako mo, Panginoon, ay hindi na po magtatagal at isusugo mo po ang iyong bugtong na anak. Patawad po sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Dalangin po namin sa bawat pagsamba ng iyong mga anak. Aliwin mo po kami, Panginoon. Lagi niyo po kaming dalawin, maging sa aming mga paglapit sa mga karaniwang araw, Panginoon. Sa bawat sandali ng aming mga pagdaing sa inyo, ikaw po ang aming inaasahan na sumasagot sa aming Panginoon. Umaasa po kami, mananatili po ang aming kaugnayan sa inyo upang ang aming relasyon, Panginoon, ay
hindi maputol, Panginoon, at hindi po kami dapat maugnay sa kaninumang tao, kundi sa iyong bugtong na anak, sa iyo, Panginoon, Diyos, Panginoon. Panginoon, ito po ang aming dalangin, at ang iyong basbas ay iginawad sa amin. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, gaya po ng ating naunawaan at tinanggap na mensahe ng Panginoong Diyos noong nakaraang linggo, ay ang itatatak ng taong gagamitin ng Panginoon na umaakyat sa katwiran ay ang banal na Espiritu. Kaya sa ating pagsamba ngayon at malamang bukas pa i-upload, ito ay ating aalamin at ating pakakatandaan sapagkat makikilala po natin, lalo na po sa panahon natin ngayon, kung sino ang mga taong tunay na tumanggap ng banal na Espiritu. Kaya hindi po sapat na ang tao ay mayroong kinabibilangang pananampalataya o samahan ng relihiyon, kundi dapat makilala po natin, una, sa aral. Ikalawa, kung sila po ay nakatanggap ng banal na Espiritu. Kaya ano po ba ang ibig sabihin na ang tao'y tumanggap ng banal na Espiritu? Ano po ba ang bunga ng banal na Espiritu at paano ito makikilala? Pakinggan po natin ang pahayag sa Galatia sa 5, sa 22, magpapasimula po ako sa 22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Ano po ba ang bunga ng banal na Espiritu na ito ang makikita natin sa mga taong tumanggap ng tatak o ng banal na Espiritu? Ang pahayag sa atin, una, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Kaya dapat i-apply po natin ang pag-ibig hindi lang sa ating mga kapatid sa pananampalataya, hindi lang sa ating mga pamilya, kundi sa lahat ng ating mga kapwa tao. Pag-ibig, pag-ibig. Kaya ang dahilan pala kung bakit inaaralan natin ang mga tao sa katotohanan, dahil may pag-ibig po tayo sa kanila. Kaya ipinauunawa natin ang mga salita ng Panginoong Diyos sapagkat tayo ay may pag-ibig sa kapwa. Kaya tayo ay nagkakaisa sa lahat ng bagay, maging sa paghatol, dahil tayo ay may pag-ibig. Kaya mga kapatid, ang mga hindi tumanggap at hindi nakatanggap ng banal na Espiritu, hindi mo makikita ang bunga nito. Kahit na may kinaalibang iglesia, kahit na sabihin niya may pananampalataya siya,
kailanman hindi makikita ang bunga ng Espiritu, ibig sabihin, ang pag-ibig sa kapwa. Mga kapatid, hindi po totoo na siya ay nakatanggap ng banal na Espiritu. Ikalawa, kagalakan. Kaya ang taong tumanggap ng tatak o ng Espiritu Santo, makikita mo kahit na gaano kabigat ang kanyang dalahin sa buhay, nagagalak siya. Hindi niya sinisisi ang Panginoon at nagpapasalamat siya dahil ang Panginoon nagsugo siya ng mga nanunungkulan sa ating bansa. Nagpapasakop siya, masaya siya. Hindi siya naninira. Hindi siya nagbubunsod ng galit sa gobyerno. Masaya siyang nagpapasakop. Halimbawa, may napakinggan ako, may napanood ako sa YouTube noong Biyernes, Sabado ng gabi. Ang sabi nasaan ang pangako ng gobyerno, ng kasalukuyang gobyerno, ang 20 pesos per kilo na bigas. Ang sagot, dahil wala sa kagalakan, hindi siya masaya sa kasalukuyang gobyerno. Ang sagot ng mga taong di umano'y may pananampalataya, subalit hindi masaya. Anong sagot? Ang sagot po, hindi pa makukuha, hindi magagawa ng gobyerno, o hindi mai-implement ang 1 kilong bigas na 20. Kaya ang tanong po natin para maipakita natin ang ating pagsagip sa mga taong naniniwala sa kasinungalingan, ang nagbubunsod sa atin sa paghahayag, sa pagpapaalam na dapat magbunga tayo at ang ating ibunga ang banal na Espiritu. Dapat masaya po tayo maging sa pagsunod sa mga batas na ipinaiiral ng gobyerno. Ang sagot, hindi pa may apply. Kaya ang tanong po natin hindi ba sila nakakapanood ng balita? Hindi ba sila nagbabasa ng mga pahayagan? Hindi ba nila nababalitaan na sa kasalukuyan, banda dyan sa Visayas, ay ini-implement na ang 20 pesos per kilo ng bigas? Meron na po. Kaya ang mga taong lumilikha ng mga fake news, ng mga maling paniniwala, at inaakay pa ang kapwa, wala pong pag-ibig sa kapwa yan. Hindi po sila masaya. Bakit? Palaban sa katotohanan.
Di ho ba ang pahayag ng banal na kasulatan o ang mga salita ng Panginoon, pasako! Pasako! Ibig sabihin sumunod sa pamahalaan o sa gobyerno. Kaya wag po nating tularan, patunayan natin una sa ating mga sarili, ikalawa sa ating mga kapwa, na tayo ay may pag-ibig, masaya tayo, maging sa pagkakaisa na ating susundin, na ating isasagawa sa halalan, masaya tayo na gagawin natin ang kalooban ng Panginoong Diyos. Ikatlo, kapayapaan, pagtitiyaga. Kaya ang bayan ng Panginoon, hangad niya ang kapayapaan. Pagka sinabing hangad niya ang kapayapaan, hindi naniniwala sa mga fake news. Hindi siya nagbubunsod, hindi siya nagpapahayag ng mga fake news. Pagtitiyaga, kaya nagtiyatyaga po siya sa lahat ng mga bagay. Hindi siya nangungwestiyon sa ating Panginoong Diyos. Nagtiyatyaga siya sa paghihintay sa mga kasagutan ng Panginoon. At lagi siyang nananalangin, ang Panginoon ang kanyang pag-asa, ang Panginoon ang siyang tagapagligtas siya. Nagtiyatyaga siya sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ano pa? Kagandahang loob. Masaya, maganda yung kanyang kalooban. Hindi po plastic. Tapat siya, kabutihan, mabuti siya. Katapatan, ayun, tapat siya sa Panginoon. Tapat siya sa kanyang kapwa. Tapat siya sa katotohanan. Kaamuan, madaling akayin sa pagsunod sa mga kalooban ng Panginoon. Pagpipigil sa sarili. Gusto na niyang magalit pero nagpipigil siya. Kaya laban sa mga ito ay walang kautusan. Bakit kaya sa bayan ng Panginoon, ang mga tumanggap ng tatak, ang mga naging anak ng Panginoon, ang napabilang tinawag ng Panginoon para magmamana ng buhay na walang hanggan, bakit po nila ina-apply ang pag-ibig, ang kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, at katapatan? Bakit nila ina-apply ito sa kanilang buhay? At ito ang makikita ng mga kapwa nating tao. Ano po ang dahilan? 24. At ipinako sa krus ng mga kay Kristo Jesus ang laman. Kaya yung mga kasalanan na yan, ipinako na. Nakasama ang masamang pagnanasa at mga kahalayan nito. 25. Kung tayo nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, lumakad din tayo sa patnubay ng Espiritu. Kaya ang pahayag sa atin, kung tayo nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ibig sabihin natatakan, tumanggap ng banal na Espiritu. Anong pahayag ng salita ng Panginoon?
lumakad din tayo sa patnubay ng Espiritu. Ibig sabihin, mamuhay tayo saan man tayong dako, saan man po tayong magawi, saan man tayo maharap, kailangan ang patnubay ng banal na Espiritu ay makita sa atin. Kaya mga tumanggap, ang mga anak ng ating Panginoon, madali pong makilala eh. Una, hindi naniniwala sa mga fake news. Hindi gumagawa ng mga fake news. Hindi gumagawa ng mga pansariling aral. Hindi naniniwala sa mga mga aral ng mga tao. Sila ay nagpapasakop sa gobyerno. Sila ay may pag-ibig sa kapwa. Sila ay payapa, matyaga sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ano pa ang makita? Ano ang pagkakilanlan sa mga tao pa na tumanggap na pinapatnubayan ng banal na Espiritu? Pakinggan po natin sa 26. Huwag tayong maging palalo na ginagalit ang isa't isa at naiinggit sa isa't isa. Kaya ang mga natatakan ng banal na Espiritu Santo, ibig sabihin naging mga anak ng Panginoong Diyos at sila ay nasa tunay na iglesia sa ating kapanahunan. Hindi sila palalo. Hindi sila mayabang. Lalo na ang mga leader, hindi sila palalo. Hindi sila nagagalit sa gobyerno. Hindi sila nagbubunsod sa mga kapatid nila sa paglaban sa gobyerno. Sila ay may bababang kalooban, wala sa kanilang kayabangan. At hindi sila nagiging dahilan ng ginagalit ang isa't isa at naiinggit sa isa't isa. Sa makatwid, ang bayan ng Panginoong Diyos, ang mga leader dito, ang mga kaanib dito, mga tinawag ng Panginoong Diyos, ay hindi lumilikha ng pagkakainggit. Hindi ginagalit ang isa't isa. Anong ibig sabihin niya? Parehas. Nasa katwiran siya. Marami ngayon ang nagpapakilalang nasa bayan di umano ng Panginoon. Sila daw ang nasa tama, subalit ano ang nakikita natin sa kanilang mga pag-ahayag at ating napapanood sa YouTube? Nakikita natin ang espiritong pagpapalalo, ang pagkabuhi sa gobyerno, nagbubunsod ng galit sa isa't isa. Pinapanigan ng kamalian. Hindi nakikita ang mga ginagawa ng pamahalaan sa kasalukuyan, yung mga mabubuting gawa. Mga kapatid, magpakatalino po tayo. Kailangan nasa panig po tayo ng katotohanan. Unang-una, patunayan natin sa ating Panginoong Diyos na tayo ay nakatanggap, tinanggap natin ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng ini-a-apply natin at nakikita sa atin ito ng ating mga kapwa.
Hindi tayo dapat magpakitang tao. Hindi tayo dapat maging plastic. Maging totoo tayo sa harapan ng ating Panginoong Diyos, sa harapan ng iglesia, sa harapan ng ating mga kapwa-tao, hanggang sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon o hanggang sa huli ng ating buhay. Kaya mga kapatid, akayin po natin ang ating mga kapwa. Mahabag po tayo sa kanila. Agawin natin sila sa kamalian. Idalangin po natin sila na tayong lahat magkaisa sa tunay na pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Maraming salamat sa Panginoon sa patuloy niyang patnubay sa atin, sa patuloy niyang pagbibigay ng liwanag ng kanyang mga aral. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po ng marami. Lalo niyo pong pinatunayan sa inyong mga anak na kami po ay inyong mga lingkod sa aming kapanahunan. Ibinabalik po namin sa iyo lahat ng kapurihan, Panginoon. At nagpapasalamat po kami. At basbasan mo po lahat ng mga makaririnig nitong mensahe, Panginoon. Mga kapwa namin na hindi pa namin kasama sa ganitong pananampalataya, sa ganitong pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Mahabag ka po sa kanila. Ipaunawa po ninyo ang inyong mga aral. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakamali. Tulungan mo po kami maging sa aming pagkakaisa sa lahat ng mga bagay. Sa bawat hakbang po namin, sa bawat paglakad po namin sa sanglibutang ito, ipagkaloob po ang ibayong pagtsatsaga sa amin sa paghihintay sa iyong mga kasagutan sa iba po naming mga daing sa iyo. Panginoon, umaasa po kami sa tuwiran ng aming mga buhay, mananatili po ang aming relasyon sa inyo, ang kaugnayan po namin sa inyo. Kaya ang dalangin po namin, manatili nawa ang aming kaugnayan sa iyong bugtong na anak. Ito po ang aming dalangin. Pinatawad mo po ang aming mga pagkakasala, pagkukulang, at ang mahalaga mong basbas, iginawad mo po sa aming lahat. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.